Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Senador Bongo nag-file ng 32 million peso sa kanyang salin. Ito po ba'y may katotohanan o pawang kasinungalingan? Sapagkat may nagsasabi po na si Senador Bongo ay isang bilyonaryo at may bahay pa sa Ayala, Alabang. Ano po? Ang Ayala Alabang Village po ay isang ah, mamahaling village. Ano po? Ang bawat lote diyan ay malalaki, maluwang na lote. Hindi ka pwedeng kumuha diyan ng mga nagkakahalagang ng 50 million. Ano? Pag kumuha ka ng lote diyan, yung pagkalaki-laking loting yan ay nagkakahalaga na po ng 200 million. Kaya ito pong idineklara ni Senador Bongo na sa kanyang salin ay kasinungalingan po ito. Baka ito po ay ah, luma ng salin. Ano? I-check po natin. Sapagkat may panayam po kay Antonio Trillanes, ayon po sa kanya na ito daw po ay isang kasinungalingan. Ano po? Kasi si Antonio Trillanes po ay napakagaling na ano nito na mag-imbestiga. Dito nga po ako humahanga sa tao ito dahil marami po siyang na inilalabas na documented na akusasyon. Hindi po siya naglalabas ng akusasyon na walang dokumento. Ano po? Panuorin po natin ang panayam ng DZMM kay Antonio Trillanes. Ito po Opo. kasing salin, ito napakalaking usapin nito at kabilang nga lahat po ng mga senador ngayon ay nakapag-file na ng kanilang mga salin at si Senador Bongo yung kanyang net worth ayon dun sa kanyang huling salin na isinabmit as of June 2025, ito'y nasa 32,431,512 and 61 centavos. Ano pong masasabi nyo dito? Malaking kasinungalingan po yan, tahasang panloloko yang Ayan po, malaking kasinungalingan at tahasang panluloko. Ano po? Ako hindi rin po ako makapaniwala eh. Hindi rin po ako naniniwala na ganun lang ang yaman nitong Christopher Bongo na to, na isang senador. Ikaw, may bahay ka sa Ayala, Alabang, high-end yung lote mo, tapos marami kang sasakyan, ang sasakyan mo ay kung susumahin mo sa dami ng sasakyan niyan, nasa 200 million ang halaga. Sasabihin mo, 32 million. Kaya napakalaking kalukuhan, kasinungalingan. No? Patuloy po natin. ganyang halaga kasi alam nyo ho, kilalang kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Yun mismo. Magkano ho ang lote pa lang doon? Tapos malalaki po ang size ng mga lote diyan, pati yung kanyang bahay na tinayo. Four floors po yan, apat na palapag. May elevator pa. Siguro aabot po ng kalahating billion yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances. Kayo po, tatanungin ko po kayo. Sa isang uh, Marangyang subdivision, mayroon kang bahay na apat na palapag. Sa tingin nyo po, magkano ang halaga nyo? Kahit ipakompute nyo sa mga engineer, hindi po yan bababa sa 300 million. Nasa 300 million pataas yan o 400 million pataas. Ganyan po, sa lote pa lang, malulula ka na kung ikaw ay ordinaryong tao. Hindi mo kakayanin. Ha? Tanging billionaire po ang nakaka-afford yan. Ano po? Kaya po, itong pagdideklara ni Senador Bongo na sa kanyang salin na 32 million ay nakakaduda po yan. Huwag po kayo kaagad maniwala.
Ano po, hindi po yan totoo. Ayon po kay Antonio Trillanes. Ano? At kung ano-ano. Mm. Tapos yung sasakyan na lang. Pag nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan. Isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa. Tas hindi ho nagpepermi yan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang ho yung nasa garahe niyan sa bahay niya. Talagang doon pa lang ho siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. So yun nga, at ito yung pagkakataon din ano na kung magtutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong naglalabasang issue. Opo, gano'n na nga po yan. At the same time, sana ma-take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer siya sa lifestyle check, sige, samahan ng media kung saan siya umuwi, makikita nyo. Talagang kikilabutan kayo kung gaano karangya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito ho, no? Alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na etong si Bongo ay bilyonaryo. Tama. Sinasabi niya yan sa media. Bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yan, executive assistant na ni Duterte. Wala naman hong negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala hong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, gusto nilang, kumbaga, in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse kung saan ang gagaling yon. Pero since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya hindi niya na pwedeng palitan yan. Ito, partner, kung meron ka pang tanong. Oo. Hindi. Tinitingnan ko kasi yung lote sa ano, baka ako makabili tayo sa Ayala Alabang Yung ordinaryong lote ron, per square meter, 200,000. Yun. Pero tingin ko mababa pa to. Gano'ng kalaki yung square meter ba? Hindi, per square Parang meter ganito lang yata yung Di ba, yung isang square meter, 200,000. Yun Yun po Ang luti pala dyan sa loob ng Ayala Alabang, ang per square meters dyan is 200,000. Ano? Wala namang luti dyan na 20 square meter. Puro 100 square meter yata ang pinakamababa dyan. No? Kaya malaki ang halaga. Mali ang diniklara. Ano? Na idiniklara ni Bongo na 32 million sa kanyang salin. Bakit hindi niya sinama yung bahay niya sa Alabang? Bakit hindi niya idiniklara yung mga sasakyan niya? No? Oh. Kayo po ang sumagot. Lalong-lalo na yung mga kanilang kapanalig, no? yung ordinaryo. Yun. Depende pa kung ang lugar mo ay may kung matawagin ay premium lot, di ba? Oo. Aabutin ng mas mataas pa dun sa 200,000. So kung bibili ka ito ng lang ho. Oo. Kung 1,000 square meters lang ho yung ito malaki, kumbaga yung 1,000 square meters sa ordinaryong Pilipino malaki yan, Oo. pero sa Ayala Alabang yan yung Simple lang katamang-tama na cut. Oo. Biro mo, 1,000 Edi square 200 meter? million kaagad yung lote pa lang. Oh, Yung pinagawang bahay, jam 4 floors sa po ganyang lugar pa naman, Senator, di ba? Merong minimum Oo. na pagbili ng lote. Nasukat. Oh, hindi pwede 100 square meter lang bibili mo diyan. Oo, hindi pwede. Oo. Siguro maliit na, ang pinakamaliit diyan siguro mga 500 square meters. Pinaka So 100 million doon pa lang. Tapos yun nga, yung bahay apat na palapag 4 stories yung bahay niya, may elevator. So ang kwentahan po diyan, pagka high-end yung construction, per square meter yan, siguro mga nasa 100,000 per square meter yung ang kontrata. construction. Oo. Construction Yung cost. kunyari mga low cost housing, pwede yan mga 20, 25,000 per square meter.
Pero yung mga high-end kasi gagamitin yan ng mga flooring na mga mamahalin, mga Matitindi. marble o Oo. kung anumang finish. Actually, maliit na Ganun. yung 100,000, Senator, sa ngayon, no? Oh, yun. Pagka mga Ayun po. high-end na mga Mm. contractor pa yung mapipili mo, nagagawa ng bahay mo. Pero Yeah. hindi Oh. naman nakapagtataka, Senator. Di ba sabi nga ni dating Pangulong Duterte, natatanda mo yung enkwentro yung kinumpronta ni dating Pangulong Duterte yung reporter ng Rappler. May Si kinalaman doon sa frigate. Ano pangalan Oo, nun? si Pia Si Ranyada. Pia Ranyada, di ba? Di ba Ah, sinabi niya, bakit, mayaman ito eh. Di ba sinabi ni, kuha sa camera yun eh, di ba? Ah. Bilyonaryo Milyonaryo nga to. po ang sinabi niya. Oh, Doon milyonaryo, sa di ba? isang question, Pagkakabanggit niya. bilyonaryo yan si Bongo. Oh. Oh. So, Yun hindi ang nakapagtataka makabili ng bahay sa Ayala Alabang, Senator. yun na nga. Ang problema dito, sa mismo nagsabi, 32 million lang ang pera niya, ang assets and liabilities niya. Alam niyo po kung bakit? Kahit na totoong bilyonaryo siya, hindi niya pwedeng isulat yan kasi tatanungin ka eh. Kasi yung ill-gotten wealth, pagka kinasuhan ka, ikaw ang magpo-prove na hindi ill-gotten yung kayamanan mo. Kasi tatanungin, ano ba negosyo mo? Saan ito? Titignan yung buwis. Nagbabayad ka ba ng buwis? Mas maraming krimen na mababiolate pagka ideklara niya yung tunay na wealth niya. Kaya ito ngayon, ginagawa, lolokohin na lang tayo lahat at ibababa yung kanyang Oh, kaya nga eh. sali. Alam niyo po, may sagot si Bongo dyan eh. Tinawag niyang diversionary tactics at rehas. Ang complaint para sa i-divert ang atensyon sa real food control fiasco. Hindi po ako magnanakaw. Ano po, sabi niya. At saka nagdasal pa po siya. Yun po ang katotohanan. Itinatanggi niya po ang mga bagay na yan. Pero magkakaroon po ng investigasyon na dapat niyang sagutin. Ano? No? Lalabas So, tuloy, magiging tanong tuloy, credible pa ba yung paglalabas ng salin? Mhm. Di ba? Ay kung ganyan din Pwede lang ang po siyang pwede po siya maging instrumento magiging kung dapat meron pang oh. ahensyang susunod na tipong sige, lifestyle check kita. Sa ano po, sa Singapore meron silang ahensya yung Corrupt Practices Investigation Bureau. Itong ahensya na to under the executive branch, pagka may corruption allegation ka, ito ay pwede kang i-detain for 2 weeks na hindi ka makakalabas, hindi ka makakapagpiyansa. Tapos papasok sila sa bahay mo, lahat po ng gamit mo doon iniimbentaryo. Tinitignan nila lahat, pati yung sasakyan mo, kinikwenta lahat yon. At pag kahit hindi nakapangalan sa'yo, pero kung ikaw gumagamit, ikaw yung beneficial owner, kasama sa kwentahan yan. Pati yung mga alahas, yung ginagamit mong relo, pati mga baril, nakakwenta yan. Yun, makikita dito. Kaso wala tayong Naku, hindi pwede sa ahensya atin. ganon. Kaya itong instrumento ng SALN, ito lang, ito pang first step lang ito. Yan, nakikita ng media kung paano nanloloko itong mga taong ito. Kasi kagaya ni Bongo, no? Talagang alam nila na maraming pera ito. Pero hindi niya mapapaliwanag kung saan. Kasi sigurado ako hindi legal ang pinanggalingan ng pera na ito. Kasi nga, ito ang ginagawa nila na modus. Nung mayor pa lang si Duterte, ay kino-corner na nila yung mga infrastructure projects doon pa lang sa Davao City. Yun po So ang ibig modus sabihin, nila. parang sinasabi mo na, Senator, na mas naging big time nung nakalipas na 6 years. Yes. Tama. Ganun na nga po mismo. Big time talaga yung mga nakalipas na administrasyon. Dahil wala pong pumipigil sa kanila. Ano? Kampi-kampihan. Kung sino yung kakampi nila, ay kung sino yung kanilang kaalyado, kinakampihan nila. Wala pong laglagan nung panahon po ni Duterte yan. Ano? Pero ang sinasabi nila, bahagi daw ito ng matagal na political world war. Nina Trillanes at Go. Mula pa kay Duterte era, no? Formally, frigate, scam, walang bagong konkretong ebidensya.
Paano walang bagong konkretong ebidensya? Lumang ebidensya, nakalipas na pagkakamali nila yon, di ba? Oh. Na lumabas, wala daw bagong ebidensya ang lumabas na tungkol sa bahay, sasakyan, sa 2025 complaint, puro plunder sa contract, ongoing investigation sa ombudsman, hintayin na lang kung may salin copy o specific source. Yan po ang konklusyon ng topic na ito. Okay. Ano po ang inyong opinion? Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Ano po, mabuhay po kayo. Salamat po sa pagsubaybay. Thank you for watching. Don't miss our next video. Bye-bye.